2 years ago, Saturday night, nasa bahay lamang si Hero ng kaibigan na si Amanda. Amanda is one of her best of friends. Silang tatlo ni Layla Cristel ang magkakaibigan. Si Amanda ang pinakamatanda at si Layla naman ang bunso sa kanila. Wala si Layla ngayon dahil nasa bahay ito ng kanyang mga magulang. Sa isang condominium to nakatira at tuwing weekends umuwi sa bahay ng magulang. Siya? Wala ang magulang niya dahil nagpunta mang ito sa Paris, a place for lovers. Anniversary ng magulang niya ng isang araw at nagpunta mga ito doon. Kaya nga siya narito kina Amanda. Sa pagkakaalam niya, Amanda is engaged with her boyfriend. Hindi niya pa ito nakikilala o nakikita man lamang. Ang sabi ni Amanda, nasa ibang bansa daw kasi ito at pinagpapatuloy ang pagmamodelo. Ang tari ng kaibigan niya, hindi ba? Hollywood model. Magkasama sila ni Amanda kanina pero dahil madaling araw na rin, kaya nandito siya sa may guest room. Nasa kama siya na makaramdam ng hindi maganda. Nagsimula siyang kabahan at pagbawisan sa hindi malamang dahilan. Buwangon siya at bumaba para kumuha ng maiinom. Pagkabukas sa refrigerator, kinuha niyang lagayan ng tubig at nagsalin sa baso. Wala pa rin nangyayari. Nandun pa rin yung kaba na nararamdaman niya. Umupo siya sa isang upuan na naroon, pero agad din siyang napabalikwas na makarinig siya ng kalabog. Totoo ang narinig niya, di ba? Tumayo siya at saka hinanap ko saan nanggaling ang kalabog na iyon. Pinagpapawisan siya at kinakabahan. Wala silang kasama ni Amanda sa bahay dahil nag-day off ang mga katulong at wala ang mga magulang nito. Business trip. Boogs! Dinig niya ulit. Dahan-dahan, pero halata ang pagmamadali sa ginawa niyang paglalakad. Boogs! Sa kwarto ni Amanda. Bukas ang pintuan nito kaya sumilip siya. Nalamig ang mga kamay niya sa nakikita. Mas darang lumakas ang tibok sa dibdib niya. May dalawang lalaking nasa edad 27 ang nasa loob ng kwarto ni Amanda. Ito yung mga nakasalubong nila sa daan kanina. Sila yung nakatingin lang pero ang lalagkit ng tingin. Ako muna pre. Hanapin mo yung isa baka nandito din yun. Tiba-tiba tayo. Sigaw nung isa habang naguhubad. Naaawa siya kay Amanda. Nakatape ang bunganga nito at hawak-hawak ng lalaki nagsalita. Tang ina pre. Hindi dito nakatira yung isa. Tirahin mo na yan para ako nang susunod. Sabi naman ng isa. Nakita niya nakaboxer na lang ang dalawa. Tinulak ng isang lalaki si Amanda sa kama. Gumapa ang kaibigan niya palayo sa dalawa, pero nahuli din siya ng mga ito. Tatakas ka pa eh. Eto, magtanda ka. Sigaw ng lalaking isa at saka sinuntok sa tiyan ng kaibigan. Naiyak si Hera sa nakita. Naawa siya sa kaibigan niya. Gusto niyang humingi ng tulong pero hindi siya makagalaw. Kung papasok naman siya doon baka mapahamak din siya. Nakita niya kung paano nasaktan ang kaibigan niya. Mukhang hirap na hirap ito sa sitwasyon ngayon. Pilit siyang hinahalikan ng unang lalaki pero umiwas si Amanda. Tang ina! Sigaw nun saka magkabilang sinampal si Amanda. Pinunit ito ang damit ng kaibigan saka sinimulang babuyin ang katawan ng kawawang babae. Nanginginig siya sa nakita lalo pa ng sabay na ang mga lalaking gumagalaw. Nakita ni Hera kung paano tumingin si Amanda sa kinatatayuan niya. Nangihingi ng tulong ang mga mata nito at pinapalayo siya. Naiyak siya sa itsura ng kaibigan. Halata ang paghihirap sa mukha nito. Tawag! Kinuha niyang cellphone sa bulsa kahit pa nanginginig siya. Nag-dial siya ng numero ng pwedeng tawagan. Ninong niya ang isang general police. Yun ang tinawagan niya. Ring lamang ito ng ring. Tinignan niya ang loob ng kwarto ni Amanda at halos mamatay siya sa nakikita. Nakatingin sa kanya isang lalaki na parang kakainin siya ng buhay. Nagsimula na siyang lukubin ng takot. Hindi niya maigalaw ang paa. Pero nang makitang tumayong lalaki, napatakbo siyang bigla. Takbo lamang siya ng takbo pero nakasarado ang gate. Mahirap itong buksan. Pinipilit niyang buksan ang gate ng bahay. Lord, wag sana ako maabutan. Tulungan ito po si Amanda, please. I'm begging you. Tili niya na may nakahawak na sa katawan niya. Tatakas ka pa eh. Dito ka lang, mag-e-enjoy ka. Bulong ng lalaki sa kanya. Kahit kinakabahan, patuloy pa rin siya sa pagbukas ng gate. Nang mabuksan, kinagat niya ang kamay ng lalaki, tsaka nagmamadaling tumakbo. Sa may village security. Tama, dun dapat. Natatanaw niya ng security nang mahabol muli siya ng lalaki. Patuloy lamang ang pagtulo ng luha niya. Natatakot na talaga siya ng sobra. Nang wala na siyang maisip na paraan, tinadyakan niya ang pag-aari nito, tsaka mabilis na tumakbo. Lingid sa kanyang alaman, nasagot na ng ninong niya ang tawag. Malaki ang pasasalamat niya sa Diyos na makitang security guard.
Tulungan niyo ho yung kaibigan ko. Pinasok kami. Pinagsasamantalahan siya, please. Help her. Luna Residence. Daling umaksyon ng mga gwardya. Naiwan ng isang lady guard. Pinainom siya nito ng tubig at saka pinaypayan. Gusto niyang puntahan ng kaibigan. Gusto niyang malaman kung ano na ba ang nangyayari dito. Napatayo siya na makarinig ng police car. Huminto ito sa harap niya at bumaba daw ng ninong niya. Nilapitan niya ito at saka niyakap. Ninong, si Amanda po. Sabi niya dito. Shh! We will save her. Naiwan lang ang ninong niya sa kanya at saka siya ay nakipabalik sa bahay ni na Amanda. Laluha siya sa nakitang kinahantungan ng kaibigan. Naawa siya dito. Nilapitan niya ito at saka niyakap. Walang pakiramdam. Walang sinasabi't walang pakialam. Si Amanda yon. Naiyak siya ng husto dahil doon. Hindi ito ang kaibigan niya. Napahagulol siya ng husto na marinig niya. Tumawa si Amanda na parang nababaliw. Palakas ang tawa nito, gayon din sa iyak niya. Mas lalo siyang napahagulhol na may mga bisig na yumakap sa kanya. It's Amir. Days have passed at nabigyang hostisya ang nangyari kay Amanda. Nakulong ng panghabang buhay ang mga lumapastangan kay Amanda. Pero hindi lang doon natatapos ang lahat. Nasa sulok ang lagi ang kaibigan. Tulala, ayaw magsalita. Kapag may lalaking na malapit ay nagsisisigaw ito. At nagwawala habang umiiyak na nanginginig sa takot. Naaawa siya sa kaibigan. Kung maaga lang sana siyang nanghingi ng tulong, hindi iyon mangyayari. Hindi na siya nagpunta pa kay Amanda para dumalaw man lamang. Natatakot siya na baka mawalan siya ng lakas sa makikita. Alam lang niya, nakabantay ng husto sa kaibigan ang magulang nito. At umuwi din ang fiancé nitong modelo. Days pass again at halos mawalan siya ng hininga dahil sa narinig na balita. Patay na si Amanda Hera. Nakita siyang nakasabit sa loob ng kwarto niya. Punong-puno ng sugat at mukhang laslas pa sa palapulsuhan. Napahagulgol si Hera ng husto dahil sa nangyari. Hindi niya makakaya kung mangyayari iyon, kaya pinaalala niya sa sarili na hindi mangyayari ang bagay na yun sa kanya. Hindi. At kapag nangyari yon, hindi niya alam ang mangyayari. Nasa sementeryo siya ngayon. Nakaupo sa damuhan, nakatapat siya sa libingan ni Amanda. Noon, hindi siya pumunta man lamang sa burol nito dahil hindi niya kaya. Ayaw niya. We experienced the same, Amanda. Mas malala nga lang sa'yo pero mas masakit sa akin. Kausap niya rito. Masakit dahil sa taong mahal niya ang gumawa noon sa kanya. Taong akala niya hindi magagawa nito sa kanya pero nangyari na. Hindi ko gagawin ang ginawa mo. Babangon ako at ipapakita ko sa kanya na iba na ako sa dating nakilala niya. Hindi niya na ako masasaktan ulit. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya. May nangyari na sa kanila. Sa paraang maliman, pero hindi imposibleng makabuo sila. Wag sana. Hindi niya matatanggap ang bata kung sakali. Anak, ito na isang demonyo, ng kriminal, at ang taong minamahal niya at kinamumuhian niya. 4 years later. Anak, pagbigyan mo na lang kami ng daddy mo. Wag na kayong bumalik na Dylan sa Paris para makasama ko naman itong anak mo. Nilingon niya ang mommy na yakap-yakap si Dylan. Napairap si Hera na makita ang pagiti ng bata sa kanya. She hates it when the kid smiles at her. Kung gusto niyo yon, Mom, iiwan ko yung apo ninyo sa inyo at babalik ako ng Paris. Nandun ang buhay ko at masaya ako doon, sabi ni Hera sa ina. Naasar na siya dahil kakarating lang nila ni Dylan galing sa Paris at eto, wala pa siyang pahinga. Oo, Dylan is her son. Nagbunga ang pambababoy sa kanya ng walang hiyang ex-husband niya. Ilang beses din niya itong tinangkang ipalaglag pero masyadong mahigpit ang kapit sa sinapupunan niya. Para bang ayaw nitong iwan siya? Uminom na siya ng mga gamot pampalaglag pero wala talagang nangyari. Kaya eto, kahit ayaw niya na may anak talaga siya sa demonyo niyang asawa. Masama na kung masama ang ginawa niya. Wala kayong karapatan na husgan siya dahil wala kayong pakialam sa kung naman ng mga desisyon niya. She became a model for 2 months in Paris ng mga panahon na hindi pa halata ang tiyan niya. Napilitan siyang umalis sa pagmumodelo ng dahil sa pagbubuntis. Habang nagbubuntis siya, nagdidisenyo rin siya ng mga damit. Madami siyang idisenyo ng panahong iyon at ang mga anak siya ay kumuha na siya agad ng katulong para sa bata. Ito ang nag-alaga sa anak niya hanggang sa lumaki. Hindi niya na nagawa pang alagaan ng anak niya. Hindi pa nga ito nakasama ng buong araw. Seryoso. Ayaw niya itong makita o makasama man lamang dahil na rin sa ayaw niyang maalala ang nangyari noon.
May kaibigan siyang sikat na fashion designer at di sinasadya nakita nito ang mga disenyong gawa niya. Inalok siya nito ng trabaho at ngayon isa na siyang sikat na designer. Anong ibig mong sabihin, Hera? You did not mean it, do you? Hindi makapaniwalang sabi ng mommy niya. Alam nitong simula pa lang ayaw na niya sa bata. You knew what I mean, Mom, sabi niya. Wala siyang pakialam kung marinig man siya ni Dylan. Dylan is smart. Madali itong matuto't makaintindi ng mga bagay-bagay. Alam din ng bata na ayaw niya dito at isa pa. Alam din itong bunga siya ng isang malaking kasalanan. Hindi niya ipinagkait sa bata ang katotohanan na nabuo si Dylan sa pambababoy ni Decker. Madalas hindi niya pinapansin ang bata at dinadaanan lamang. Nakikita niya ang paglulungkot at pangulila sa mata nito, pero wala siyang pakialam. Minsan nakokonsensa siya pero kung maalala niya ang ginawa ni Decker, sa kanya nagagalit siya. Yaya, iakit mo muna si Dylan sa kwarto. Utos niya sa isang katulong. I don't, sabi ni Dylan saka lumapit sa kanya at niyakap siya. Nabigla si Hera sa ginawa nito. Minsan lamang siya nito yakapin at yun ay kapag natutulog na siya. Ang akala siguro ng bata, hindi niya nararamdaman na tuwing hating gabi may yumayakap sa kanya na napakahigpit. Humahalik sa noo at bumubulong sa tatlong salita na kinamumuhian niya. Let go, Dylan. Sundin mo ko. Go upstairs or I will hurt you. Pananakot niya dito. Hindi pa rin to kumalas. Hinigpitan lalo ang yakap sa kanya. Please, I don't want you to leave me here. I want to be with you. Don't leave. Sabi nito sa kanya at nanginginig ang balikat. Umiiyak ito pero wala siyang maramdaman. Yaya, kunin niyo na siya. Sabi niya sa katulong. Pilit tinatanggal ang kamay ng batang lalaking nakayakap sa kanya. No! Sigaw nito. Lumapit ang mommy niya at kinausap si Dylan. Dylan, go upstairs. Kakausapin ko ng mommy mo, hindi siya aalis, okay? Mahinahong sabi ng mommy niya kay Dylan. You sure, Grandma? Tanong ni Dylan na nakasiksik lang sa leeg niya. Ramdam niya ang basa ng leeg dahil sa iyak ng bata. Tumango naman si Mommy Eva niya. Unti-unti kumala si Dylan at tumingin sa kanya. I love you, Mommy. Sabi nito at tinalikan siya sa noo. Hindi niya alam pero may naramdaman siyang iba. Pangungulila sa anak. Ipinilig ni Hera ang ulo, tsaka umiwas ang tigan sa bata. Hindi niya dapat maramdaman ito. Hera, hindi ka namin pinalaki ng daddy mo para maging ganyan. Dinig niyang sabi ng Mommy Eva niya. Nalingon niya ito at saka nganitian. I know, Mom, but you have to know that pain can change you. Sabi niya rito. Umiling-iling ang ina at saka siya tinignan. I am so disappointed with you, Hera. Paano mo magagawa yan sa sariling anak mo? You tried na ipalaglag siya. Tapos ngayon hindi mo naman sa ituturing na anak? Walang kasalanan si Dylan sa nangyari sa iyo. Zero mo nito. Kitang-kita niya ang galit sa itsura ng ina. May kasalanan siya sa lahat ng yon dahil anak pa rin siya ni Decker, sabi niya. Pero hindi pa rin siya si Decker, sigaw ng ina. Siya man o hindi, bunga pa rin siya ng kamalasan sa buhay ko. Kung pwede nga lang mawala na yung batang yan o mamatay, sasaya pa ako, sigaw ni Hera. Nagulat siya sa sumunod na ginawa ng ina. Napahawak siya sa kanyang pisngi na sinampal nito. Hindi na kita kilala, Hera. You know how it feels to be ignored by someone you loved. Mahal na mahal ka ni Dylan at hindi na ako magtataka kung isang araw kasusuklaman ka na niya. Sabi ng ina sa kanya. Gusto mong bumalik ng Paris? Go! Hindi kita pipigilan basta iwan mo dito sa Dylan dahil baka may magawa ka pang masama sa sarili mong anak. You don't deserve having him. You don't deserve to be a mother. Huling salitang narinig ni Hera bago siya iwan ng ina sa may living room. She don't deserve to be treated like this. Nasa bar siya ngayon at nagiinom. Gusto niyang maglabas ng sama ng loob. Wala siya mapagsabihan ng mga kinikimkim niya dahil buntis si Leila at ayaw niyang madami pa ito sa problema niya. Buntisin daw ba kasi ito ng gagong Teo na yon para lang di na makawala pa sa kanyang kaibigan? Si Amir naman nakabantay sa asawang kapapanganak at sa baby nito. Yes, Amir is married and happy with his family. One glass of tequila, please, sabi niya sa bartender. Kumindat to sa kanya bago siya kinuhanan ng inumin. Here's your drink, babe, sabi nito. Hindi naman pangit ang bartender, sa katunayan nga may itsura ito. Nginitian niya na lamang ito at sa kanya tinungga ang baso. Are you alone, miss? Narinig niyang may nagsalita sa likod niya. Hindi siya sumagot. Malay ba niya kung iba pa lang kausap nito at hindi siya, di ba? Hello, are you alone? Sa ngayon alam na niyang siya nga ang tinatanong nito dahil sa pagbulong nito sa mismong tenga niya.
Nagsitayuan ng mga balahibo niya sa batok. Hindi lamang dahil sa ginawa nito kundi dahil pamilyar sa kanya ang boses ng lalaki. Do you see someone without me noticing it? Mataray na sagot niya na hindi man lang ito nililingon. Taray naman, nagtatanong lang eh. Dinig niyang sabi nito at saka tumabi sa kanya. Hindi pa rin to nililingon ni Hera dahil hindi naman siya interesado dito. Another one please. Ma'am, madami na po kayo nainom. Baka hindi na po kayo makauwi niyan. Sabi ng bartender sa kanya. Inirapan niya ito. Why do you care? Mataray na singhal niya rito. Concerned citizen lang. Sabi nito at saka nagkamot ng ulo. Nairap na lamang siya at saka tumayo na. Walang kwenta. Sabi niya at tumiretso sa dance floor. Sumasabay lang ang katawan niya sa tugtugan. Di man lang niya napapansin na nakakuha na siya ng atensyon. Oh well, sino bang di makakapansin sa kanya? She is gorgeous. Sa suot niyang red and black striped dress that below the knee and a bloody red color shoes. Lahat talaga mapapatingin. Lalo pa nga't isa siyang Diyosa. Patuloy lang siya sa pagsasayaw nang may humawak sa bewang niya. Wala siyang pakialam kung hawakan man siya ng kusinong estranghero sa bewang. Wag lang sa parte kung saan makakapatay siya. Giling lamang siya ng giling at sinasabayan siya ng lalaki sa likod niya. Hindi niya namamalayan kung gaano na ba siya katagal na nagsasayaw kasamang kung sino-sinong lalaki nang may humatak sa kanya. Hinatak siya ng di niya kilalang tao hanggang sa may parking lot. What is your problem? Sigaw niya. Dito. Kita na nag-e-enjoy siya tapos may basta-basta na lang hihila sa kanya. Puisit. Ikaw, what's your problem, woman? Kung sino-sinong kasayaw mo, you don't know what's on their mind. Baka mapahama ka. Sigaw ng lalaki sa kanya. Kaboses nito yung lalaking tumabi sa kanya. Wala kang pakialam. Sino ka ba para diktahan ako? Di nga kita kilala at pwede ba lumayo ka sa akin? Sigaw niya. Ang lapit-lapit kasi nito sa kanya. May pakialam ako, Hera. Kasi nag-aalala ako para sa'yo. Tumingala siya para sana makita ko sinong lalaki, pero hindi niya na nagawa dahil tuloy na siya nawalan ng malay. Masakit ang ulo ni Hera na magising siya. Nilibot niya ang paningin sa paligid. Black and white ang mga dingding, pati na rin ang mga gamit. It looks so manly. Manly? Shit? Napabalikwas siya ng bangon sa realization na hindi niya kwartong kinihigaan. Tinignan niya ang katawan. Nakasuot pa naman sa kanyang damit kagabi kaya ibig sabihin walang nangyaring masama sa kanya. Lumabas siya ng kwarto at dahan-dahan naglalakad. Baka kasi kapag nakagawa siya ng ingay, lumabas ang may-ari ng condo unit. Pilit niyang inaalala ang mga nangyari kagabi. Pinukpok niya ang lumabas na may ulo dahil wala siyang maalala. Where do you think you're going? Napatulon siya sa gulat dahil sa nagsalita sa likod niya. Nag-sign of the cross muna siya sa isip bago pa lumingon sa nagsalita. Nanlaki ang mga mata niya na makita kung kanino nang gagaling ang boses na iyon. Nagsimula na naman niyang maramdaman ang galit na matagal nang nilulukob ang damdamin niya. Nasa harap na siya ng lalaking dahilan ng pagsakit sa buhay niya. Lalaking minsan niyang minahal, lalaking kinamumuhian niya. Decker, tang-ina. Nanggagalaiti si Hera sa loob ng kwarto niya. Dahil sa nangyari kanina lamang sa kondo ni Decker. Ang kapal na mukha ng lalaking yon. Akala mo ko sino? Akala mo naman ang gwapo-gwapo. Ang sarap ipatapon sa outer space eh. Ma'am Hera, pinapatawag po kayo ng mommy ninyo. Napatingin siya sa may pintuan ng kwarto niya. Sarado iyon at kumatok lamang kung sino mang katulong nila ang nagsalita. Sige, susunod ako, sabi niya. Inayos niya ang sarili bago lumabas ng kwarto, tumungo sa library ng bahay nila. Naroon ang mommy at daddy niya. Good morning, mom, dad. Batid niya at saka hinalikan ang mga ito sa pisngi. Good morning to Hera. Umupo siya sa may couch na katapat ng parents niya. Matamang nakatingin lamang ang mga ito sa kanya bago nagsalita. How are you, Hera? Tanong ng daddy niya. I'm fine, sagot niya na walang gana. Oo. Malaki na ang nagbago sa kanya pero masisisi niyo ba siya? Hindi. Kasi kung sa inyo nangyari ang mga karanasan niya, baka hindi niyo pa gustuhin mabuhay. What are you going to tell me, Dad? Get straight to the point. Sabi niya sa ama. Alam niya may gusto itong sabihin. I want Dylan to study here. Hindi na siya babalik sa Paris. Sabi ng tatay niya. Nakaramdam siya ng pagtutol sa hindi malamang dahilan pero isinawalang bahala na lamang niya iyon. That's great. Pabigat lang naman sa akin ng batang yan. Nakangiti ang sabi niya.
Nakita niya kung paanong nakuyom ang kamao nito at ang pagdilim ng itsura nito. Ang mommy niya ay nasa tabi lang nito at hindi kumikibo. Ramdam niyang galit ang mommy niya at wala na siyang magagawa roon. Okay, it's settled then, sabi ng ama. Ramdam niya ang pag-disappointed nito sa kanya. Ayos lamang sa kanya iyon. Pabalik na siya ng kwarto na mapadaan siya sa kwarto ng anak niya. Hindi niya mapigilan na sumilip sa loob. May hawak itong litrato at mukhang litrato niya iyon. I love you, mommy. Bigkas nito at sa kaniya kapang litrato niya habang lumuluha. Hindi niya alam kung saan galing ang luhang basta na lamang pumatak. Ano bang nangyayari sa kanya? Bago patuloy ang mapalambot ang puso niya, ay umalis na kaagad siya ng room at bumalik sa kanyang kwarto. Napatingin lamang siya sa siling nang maalala naging usapan nila ni Decker kanina lamang. Decker? Banggit niya sa pangalan nito. Nakatingin lang ito sa mukha niya na walang emosyon na makikita. Parang yung dati lang. Maya-maya pa'y bigla na lamang itong ngumiti sa kanya na ikinagulat niya. Kumunot ang noo niya. Ang kapal na mukha. Akala mo, wala nagawang kahayupan sa kanya ito kung makangiti. Napairap siya dito. Uuwi na ako, sabi niya at nagsimula na ngang maglakad. Akmang bubuhusan niya ang pintuan nang hilahin siya nito at sinundan sa nakasaradong pinto. At ang pinakakinagugulat niya ay ang pagyakap ito sa kanya. Hera? Banggit ito sa pangalan niya. Hera, ulit pa nito. Na makabawi siya sa gulat, pilit niya itong tinutulak, pero ayaw siya nitong bitiwan. Let me go, sabi niya dito. Parang wala man lang itong narinig dahil nakayaka pa rin ito sa kanya. Naasar na siya sa simpleng ganito pa lamang. Siya ang nambaboy sa kanya kaya wala itong karapatang yakapin siya. Ano ba? Bitawan mo ko. Sabi niya ulit dito ngayon. Ay tinulak niya ito na malakas sa kalamabas ng kondo nang hindi lumilingon. Pero bago pa man siya nakalabas, narinig niya ng sinabi nito. I love you. Sa hindi malamang dahilan napatulong luha niya. Ang kapal nga naman ng mukha ng lalaking yun. Akala siguro madadala siya sa simpleng ganun lamang. Sa simpleng I love you lamang ibibigay na siya. Siguro kung dati yun ang sinabi sa kanya, ay malamang sa malamang ay maglulupasay na siya sa tawa at kilig. Pero iba na ngayon, dahil hindi na siyang dating Hera na habol ng habol dito. Masyado na siyang pagod. Lumabas siya ng kwarto niya at pumunta sa garden. She's busy on designing a gown in her sketchpad when someone put a foot in the table. For you, Mom, you can't skip lunch because I don't want you to get sick and be mad at me. Hindi niya narinig ang iba pang sinabi ni Dylan dahil bumulong lamang ito. Eat your food, okay? I'm the one who asked Yaya to cook your favorite. I love you, Mommy. Sabi nito at nagtatakbo ng umalis. Napatingin si Hera sa batang tumatakbo papasok ng bahay. Ano bang nangyayari at nasasaktan din siya sa ginagawa niya sa bata? Parang may humahaplos sa puso niya kapag katabi ito at parang naninikip naman kapag nakikita niya itong malungkot. Ano ba yan? Inalis na lamang niya ang mga ito sa isipan. She hate that kid. Period. Tinuloy niya ang pagdodrawing nang magring ang cellphone niya. She grabbed her phone and answered it. Hello? Thanks God, Hera. Someone contacted me yesterday and requesting for you to design her wedding gown. Sabi ng kausap. It's Deborah, ang baklang kaibigan niya sa fashion design din. I'm here at the Philippines, Deborah. Hindi ko magagawa yan, sabi niya. Totoo naman kasi, wala siya sa Paris para ma-meet kung sino man ikakasal na yon. Don't worry, dear. She's in the Philippines right now and they want to meet you today, sabi naman ito. Wala naman palang problema eh. Day? Tanong niya. Yes, with a fiancé. Hello? Malanding tugon nito sa kanya. Gaga talaga tong baklang to eh. Okay, what time? Tanong niya. Actually ngayon na, 11:30 a.m. Napatayo siya agad sa sinabi nito. Tinignan ang relo at saka walang sabi-sabi, pinatayan na ang kaibigan. Baliw talaga yun. Nagmamadali siya nagbihis sa tag-ayos. She's wearing her red sleeveless shirt and a black skirt with matching black and red heels. Kinuha niyang sketchpad niya ng mga na-disenyo na niyang wedding gown, pati na rin ang iPad at laptop niya. Umalis siya ng bahay, nagpunta sa lugar na minessage ni Deborah sa kanya. Nakarating siya doon 11:29. Tinanong niya kung may reservation ba si Miss Cariel Cardova at meron naman. Inihatid siya ng isang empleyado sa VIP room. Nakita niya naghihintay doon si Miss Cardova. Na makita siya nito, napatayo ito. Hello, Miss Cardova. I'm Hera. Nice meeting you. Nakangiting sabi niya.
This is a client and she have to be nice. Nice meeting you too, Miss Rodriguez. Sabi nito at inabot ang kamay niya. Umupo na sila at nagsimulang mag-usap. What's your wedding motive? Tanong niya rito. Truth is, I still cannot decide about it, Hera. Would you rather help me for choosing? Tanong nito sa kanya. Napatango naman siya sa sinabi nito. It is the first time na may nakapagpa-design sa kanya, pero hindi pa nila alam ang motive. If I were you, Miss Cardova, Karil na lang, sabi nito. Okay, Karil. I'll give you choices, okay? Sabi niya rito. Tumango naman ito. Red symbolizes the love you have for your partner. Yellow symbolizes trust, while green symbolizes faithfulness. And of course, white symbolizes purity. Ano bang maganda sa lahat ng yan, Hera? Tanong nito sa kanya. Halos mapairap na siya dahil doon. Hindi nga niya kasal ito tapos siyang pipili. You choose, Karil. Ikaw ay ikakasal. Sabi niya rito. Yeah, ako nga palang ikakasal. Hindi niya alam kung totoo ba ang narinig niya dahil may pagkakasarkasiko ito. I can't choose. Please, Hera, you choose for me. Sabi nito sa kanya. Wala na siyang nagawa kundi ang sumagot. Yellow-green because it will symbolize trust and faithfulness to one another. Sabi niya dito. Okay, yellow-green. Sabi nito at pumalakpak pa. About the gowns, do you want me to put, sorry I'm late? Napatingin siya sa kakarating at halos manikip ang dibdib ni Hera sa nakita. Anong ginagawa niya rito? Bakit? Babe! Tumayo si Karil at tinalikan pang pisngin ng bagong dating. Nagngitian ng mga ito at di niya mapigilan ng mapairap. Lumingon sa kanya si Karil. Hera, this is my fiancé, Decker Ardiente. Pakilala pa nito kay Decker na ngayon nakatingin sa kanya ng diretso. Walang emosyon. Inirapan niya ito bagong ngumiti. Ang kapal! Kapal! Kapal talaga. Ang lakas ng loob sabihin siya ng I love you, tapos ikakasal na pala, at siya pang gagawa ng gano'ng magiging asawa? Kaguhan ba to? Ano ang gagawin ni Hera na siya ang wedding designer ng fiancé ng dati niyang asawa? Matanggap pa kaya sa puso ni Hera ang anak niyang si Dylan? Ano ang gagawin ni Decker kapag nalaman niyang nagkaanak sila ni Hera? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.